lumalabas na bata talaga dito sa Maynila. Putang ina, liwanag. Sa kabila pala. Marunong hindi na maapat ang mga ito. Ito yung shock na ipapalit natin. Pang Kiwi. Pero suede to. Yung bagay na, wala nang gold. What's up guys, another motor, another adventure. This is Motoventure. For tonight's video, uwi tayo ng Mohali. Galing tayo ng Valenzuela ngayon. Topic na rin this vlog is review para sa ating bagong rear shock ng QA Camper Racer 152. Naalala nyo, last vlog, nagre-reklamo ko na sobrang tagtag ko ng ating shock sa likod. Hindi na siya komportable gamitin. Kanina pumunta tayo ng Antipolo sa Old Style Custom para bumili ng kanilang rear shock na 370mm. Siyempre pinakabit ko na rin pa kanila. I-preview natin kanina na kaganapan habang pinapakabit natin yung rear shock sa kanila sa Antipolo. Ano po need? ID lang sir. ID lang po. Yan lang po na ID. Yeah. Bisa siya? Ano? Saan pala ang bahay niyo? Sige. Nakita niyo yung dati. Ay, scan lang. Oh, scan lang po yan. May OSIM ba dyan, kuya? May OSIM? Doon sa kabilang OSIP. Ay, sa kabila pala. Bahay na. May OSIM. Parang tumili ng maapat ang mga ito. Kaya tingnan. Yung sa shock Opo. yung ngayon yung ganyan. Opo, ganyan. 370. 370. O ano. Sige po. Thank you po. Ganito yung shock, guys. Na ipapalit natin. Pero 370mm. Ganda. Diba? And you guys, bali dito na tayo sa Old Style Custom Antipolo. Bali ito yung coffee racer natin. And ito yung shock na ipapalit natin. Gantong design. 370mm. Luma na rin kasi yung shocks natin. And matagtag. Kaya ito yung ipapalit natin doon. Ganda siya. Adjustments. And yeah. Meron din siya dito. And kinukuha na lang ni sir yung stocks niya para ikabit na natin dito sa ating Kiwi Cafe Racer 152. Ano lang, video lang. Diba nito?
Ano po yan sa Caloocan. Pinapalitan ko lang po ng ano. Taga saan ka ba? Makati po. Di ba? Yes, papalitan na ni Kuya. Shock natin. Previous shock out. Ano mo nang bayad eh. Sige. Dati walang stock yun Nakita ko na yung sa Kaubusan niya yan. Ang bilis magkaubusan Tapos na-timingan ko, uy meron na 370. Kasi dati 340 lang ata yun. Bibigyan na lang mag-post kasi visit Kaya nag-i-stock lang. Lagay lang ng stock sa Shopee. Oo. Pakit pa. Hindi nyo na alam. Yung nakita ko kasi kagabi, isang araw ba yun? Yung nag-post, Oo. Kasya. Pagtingin ko, sabi ko, Oo, pasok na yun may nag-post sa group na Oo. Sabi ko, pasok na yun Pag-check ko kahapon, iba yung maliit to. Yung order nung nag-order nito si boss. Oo. 12mm dapat. 12mm kasi ito Mas maliit Ang kaya di dumating, nagkasya. Puro naka 10. Ngayon, kailangan palitan to. Oo. Palitan. Meron kasi ako din Yun, sakto pala. yung mga nauna. Naka-GNR ka pala. Oo po. Yung swabs. Galing o Hindi, etong kay GNR talaga yan. 2023. Hanggang ngayon, okay pa naman Tapos etong Cowling sa swabs na. Kaso, Medyo mahal dun, di ba? hindi, mas mura siya. Mura? Kumpara dun sa GNR. Shopee account ni GNR. Kasi bultuhan yata sila kumuha Sa kanya. Dito kasi nagpapagawa yung dati. GNR, upuan. Si Chris. Oo. Kumaya. Dito pala si Sir Chris papagawa. Si Sir sa GNR. May gawa ng build up and engine cowling natin. Fun fact lang yun guys. Sa classic community. Maalala niyo guys yung kagabi may nakita rin kasi ako nag-post nagpalit ng ganong klaseng shock. Ang nangyari is hindi kasya. Palitan mm pala yung nasa bushing niya. 12mm yung nasa bushing ni Kiwi. So yeah. Ayun. Mga sheet. Kasi pag ginawa. Pang Kiwi. Pero suede to. Taga Cebu mayari. Ito, SXR to Oo. Black Rusi. Fabricated na. Pagkano yan kuya pag kasama kabit lahat? Ano yun? Kung- Yung bed? Ay, yung kayo bed? If ever, oo. 3.5. 3.5 lahat-lahat na yan Lumako pa ang price yun. 2018 ba yun Oo. Ang mahal ng materialis ngayon. Kasi may nakita ko yung upuan maganda-ganda sa Kiwi. Ay, yung Yung ganito. parang ganyan. Pero diamond. straight yung paganyan. Flat. Ay, yung yun. Pero ganito yung design. Tracker. Paganyan lang siya tas paganon. Two-seater. Mm-mm. Ang tracker yun. 3.5 yun kuya Sige. Panano yung ilanin. Papadala yun mamaya, Cebu. Sakto pala Sige Pwede. kuya. Sige pa. Extend na lang to. Sakto yung shock mo. Oo po. Adjuster mo, dyan na. Okay na pa. Nandito na po. Naka-extend na yan. Di pa po I-extend pa lang po Kahit 1.5 lang. Ang extension. 5 or 2. Pag mahaba kasi Hindi stable. hindi stable yung lang anda. Hmm. Gewang. 1.5 tsaka 2. Pwede po ganun. 5 cut lang. Tres, wala na. Pangit na yun. Mag-iwang siya pag... Gewang na yun. Pag Hmm. bumilis ka. Kasi naman yan. Buti na sabi mo kuya Iyaano ko sana 3. Dami nang papagawa ng ganun pala nila maganda. Maganda tingnan. Tignan. Pero pag Mabilis na. Wala. Pero kasi dito naka-keyway din. Nagpa-extend. Bumaba yung pet niya Press yung
Oo, bumaba yun. Dapang-dapan, ang haba. Pag may angkas pa naman, lumulubog. Oh, yun. Sayang, sayang. Mga dos lang, 1.5. 1.5. Importante lang naman di sumahid yung gulong sa swing. 1.5. Pero yun sa taas ah. Ano ba? Hindi ko alam kung sino ano doon. Alin ba? Grease Monkey ba yun? Yung nag-i-extend? Opo. Antipolo Lahat Hits. yun eh. Sa makina, Sila yun. lahat. Kaya, nasabi lang sa akin eh. Sakto din. Sige po. Yo. Bagay na. Wala nang gold. Pure black na. Sige kaya, thank you po. Kaya, thank you po. Balik na lang ako kuya pag sa Sit. upuan. Chat ka na lang. Po, sige po. Upon review sa ating bagong rear shock, ay 370mm siya. I think mas mahaba siya sa stock, which is yung gamit natin before, stock length lang siya na 340mm shock. Bali pinalitan natin siya ng 370mm, pero for me nakukulangan ako sa height. Hindi gusto ko mas mataas yung motor natin kumpara sa stock. So technically, yeah, possible. Pag nagpa-swing arm extension tayo, magpakabit rin tayo ng riser para nagtag-height, diba? Yung review ko para dito is napakaganda, honestly. No, kayang-hayang pambubol ang advertisement. Adjustable yung shock, which is ito. And na-adjust yung play nito kung gusto mong mas malambot or matigas yung pressure niya. Kasi yung stock rear shock ng Kiwi Cafe Racer 152, kung bibili ka ulit ng bagong gano'n, let's say sa Makoto, since sila yung provider pagdating support ng Mitsukoshi na motorsiklo, sobrang mahal honestly ng rear shock. Buti na lang nakahanap tayo ng alternative dito. Sila Wholesale Custom, Yamamoto. And ayun, naging suitable siya sa motorcycle yan. And that's good for me, diba? Bali ngayon nasa monumento na tayo. Well, going back dun sa rear shock na pinalit natin na all black pala yung pinili natin, since sila naman yung design na meron sila. And yung may baso, since mas maganda siya sa stock na may baso. Pero yung rear shock kasi na ginamit natin after ng stock, wala siyang baso, since temporary yun, pansamantagal. Kasi inabot rin ng taon bago nalaspag na yung play niya. Pero di ko na binalak na paripak kasi hindi ko talaga trip yung design. Hindi ko rin trip kasi yung design niya, kasi may fold ano naman yung trademark natin sa all block. Kaya di talaga bagay yung talaga napilitan na talaga ako magpalit na kasi nagilip na yung stock shock ko before. Kaya ayun, no choice. In terms sa pagre-review naman neto, honestly pag kasing tulad ng nung stock shock ni Kiwi Cafe Racer 152, yung may baso rin, and itong napili natin na bago,
Walang masyadong difference pagdating sa play. Parehas adjustable and for me mas ma-forma to compare sa stock since yung stock natin silver and black. Black is free, silver yung out pero yeah, as a black color lover sa ating motor and sa ating pagkatao, mas nagustuhan ko to. And may logo siya na kanina Cafe Racer. Kahit hindi Cafe Racer yung build natin. Pero I think that's fine with me kaya yeah, let's go for it. Para dito tayo dadaan sa Rizal Avenue pauwi para mas mabilis. Bali, yun since napakita ko na sa inyo yung nangyari kanina sa Antipolo, sila sir yung nag-assist sa akin sa pagkabit. Pala yung rear shock na yan, nagkakahalaga lang siya na 3,800 pesos discounted with voucher. Pero for me, nagkaroon ako ng discount doon kanila sir. Ginawa na lang nilang 3,500 pesos kasama na yung pagkabit, libre na yung pag-install nung rear shock na yun sa yung motorsiklo. Kaya grabe rin yung thank you ko dun nakamura ako, nakaless. Kasi if ever na in-order natin siya sa TikTok, mangyayari, naghahanap pa po tayo ng magkakabit nun, motorcycle shop. And also 3,800 natin siya mabibili. Walang discount dun. Kapag discounted na tapos din-discount ka pa in person, yeah, sorry. Pwede sila outside customer sa Antipolo. Focus talaga nila is classic seats sa mga classic motorcycles like TMX, Kiwi, Cafe Racer, XSR, YTX, and may mga big bike na sila like CB400. Nagkakabit sila ng seats and shocks. Sa pagkakaalam ko, may supplier sila na mismo nagko-custom para sa kanila. Yung gusto nilang design para sa mga customers nila, di ba? Hands up din ako sa quality and the design. Hands up ako. Kaya yun. Ayun yung magiging review natin para doon sa rear shock natin. Pero syempre, di naman natin yan basta-basta i-edit lang yung video
At bibigyan natin yan ng kapirasong montage. So baby, come light me up, and maybe I'll let you on it. A little bit dangerous, but baby, that's how I want it. A little less conversation and a little more touch my body. 'Cause I'm so into you, into you, into you. We are here now at Tangwa, place that is full of flowers, di ba? And ayan, pauwi tayo. And dinaantok na rin ako. So, time check, 10:10 PM. And it's time to sleep. Uy! Biglang may lumalabas na bata talaga dito sa Maynila. Putang ina, biglang may lumabas na bata. Awit doon. Putang ina, ang liwanag. Kulay puti. Sakit sa mata eh. Wow! Taas.
800 meters, turn right onto Belfast. Turn right onto Belfast. At kung umabot ka man sa video to, make sure na nakasubscribe ka and click mo na rin yung notification bell para updated ka sa ating upcoming videos and sa ating Facebook page, TikTok. Like, comment, share, and subscribe sa mayong mga kaibigan. This is Motoventure. Right, guys, and peace.